Kabilang sa mga nakiisa sa pagdiriwang ng Peña Francia Festival sa Naga City, si Vice President Sara Duterte. First time daw dumalo ng Vice President sa festival. Batay sa pahayag ng Office of the Vice President, inimbitahan ng bise ng isang kaibigang Bicolano na dumalo sa Centennial Anniversary Mass of the Canonical Coronation of Our Lady of Peña Francia kahapon. Ang naturang kaibigan din daw ang nag-ayos ng casual meeting ng bise kay dating Vice President Leni Robredo. Sabi pa ng OVP, ilan pang kilalang personalidad sa Bicol ang kanyang kinita. Hindi nila mukhang desperado o distressed si Duterte. Sa aming pakikipag-usap kay Robredo kanina, hindi niya idinetalye kung ano ang pinag-usapan nila ni Duterte sa loob ng isang oras. Casual at walaan niyang bahid politika ang pag-uusap nila ni Duterte nang magpunta ito sa kanyang bahay sa Naga City. Biglaan daw ang kanilang pagkikita. Nagkataon lang daw na may common friend sila at sinama raw naman ito si VP Sara sa kanyang bahay. Hindi nga raw niya napagmeryenda ang Vice Presidente. Ngayong araw daw kasi talaga ang kanilang handa para So, welcome pong muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Magandang araw at muli po nandito tayo. Pag-usapan po natin itong naging pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa Naga. Ito po ay tungkol doon sa pagdiriwang ng Peña Francia Festival na kung saan ay ito po ang nagtatampok sa paggunita sa mahal na Birheng Maria. At ito po ay isang selebrasyon na ginagawa ng Naga every year. So, ang Vice Presidente po, si Sara Duterte, ay naimbita ng isang kaibigan na dumalo sa festival at nang maranasan niya kung ano yung Peña Francia. So, yun pong kaibigan niya na yun din po ang gumawa ng paraan o nag-arrange ng meeting na sila ay magkita ni ni dating Vice President Leni Robredo. At ito po ay naganap mismo sa bahay ni Robredo. So, ayon po kay Robredo, wala naman silang pinag-usapang political o anumang bagay na may tungkol sa politika dahil ang sadya naman ng ating Vice Presidente ay ang makipagdiwang sa isang festival, sa Peña Francia Festival. At sinabi po niya na hindi lang naman si dating Vice President Leni Robredo ang kanyang nakita, kundi pati yung iba pang mga politiko sa Naga. At mayroon pong mga lumabas na ulat pagkatapos kumpirmahin ito ng ating Vice Presidente na siya ay nakipagkita kay Leni Robredo. Marami pong mga samot-saring imahinasyon o espekulasyon ang nasasabi ng ating mga kababayan. O i-analyze po natin isa-isa. Ganito po. Si Sara Duterte o VP Sara ay natatandaan natin noong bago nag-election ang Panguluhan noong 2022, kung saan katandem niya si Bongbong Marcos. Noon pong bago yung kanilang team ay nag-proclaim na sila ay magkatandem, mayroon na pong mga issue na lumalabas na si Leni Robredo ay gustong makipagtandem kay Sara Duterte na yun po ay tinanggihan ng ating Vice Presidente. So kung iuugnay po natin sa ngayon, ang nakikita po natin, ang sarili po nating opinyon, malabo na makipagtandem si VP Sara kay Leni Robredo kung ang pag-uusapan ay yung kandidatura sa 2028 sa Panguluhan. Kasi po, unang-una, kung gagawin niya yan, hahatakin niya lang ang sarili niyang pababa. Marami po kasi ang mga taong mawawala ng simpatya kay VP Sara at marami ang mag-iisip na maaaring may hindi magandang nangyari o merong ibang naging usapan. Kaya ang tingin ko po, hindi mangyayari
na si Robredo, Leni Robredo at si Inday Sara ay maging magkatandem sa pampanguluhang eleksyon sa 2028. Ang posibilidad pong mangyari ay po pwedeng si Leni Robredo o si Sara ay magkaroon ng ugnayan sa partido. Maaari pong sila ay maging isang partido at suportahan ang bawat isa. Kasi po si Leni Robredo po ay nagdeklara na at nagsabi na siya ay kakandidatong mayor sa Naga City sa 2025. At yan po ay sa ilalim ng sarili niyang partido o yung kanyang partidong kinasasaniban ngayon. Samantalang si Sara Duterte po ay abala sa kanyang ginagawa na pagtatanggol sa mga paninira sa kanya sa ilalim ng Office of the Vice President. So balikan po natin si Leni Robredo. Si Leni Robredo po noong panguluhang eleksyon at nanatalo siya ni Bongbong Marcos, meron po siyang halos mahigit 14 na milyong boto o umabot pa yata yan ng 15 milyon. So laban po kay Marcos na ang sinasabi nila ay 31 milyon, pero may nagsasabi po na ang boto talaga ni Marcos ay nasa 24 lang at yung balanse na 7 milyon mahigit ay smartmatic magic lang. So ganun pa man, lumabas po, natalo si Leni Robredo. Ngayon, yung mga politiko na kaisang partido ni Leni Robredo ngayon o kanyang mga kaalyado kagaya ni Trillanes, ni Laila de Lima, si Risa Ontiveros, basta yung mga politiko ngayon na nandoon sa ilalim ng pakpak ng Administrasyong Marcos. Sila po ngayon ay naguguluhan at hindi malaman kung ano ang iisiping espekulasyon. Kasi po, kung si Leni Robredo ay may 14 na milyong butante o 15 milyong butante at magkakaroon ng pagkakataong sila ay magkasundo ni Sara sa isang partido, malaki po ang mawawalang boto doon sa mga kandidato na nasa ilalim ng pakpak ng Administrasyong Marcos. Kahit pa po sabihin sa ngayon na malakas yung administrasyon, kasi po sa mga survey na lumalabas, lagi pong mataas ang rating ng Pangulo at laging nandoon siya sa unahan. Yan po ay sa kabila ng mga problemang naglabasan pagkatapos niyang magsinungaling doon sa 5,500 na flood control project na checkmate ni Karina. At nasundan pa po yan ng isa pang bagyong dumating. At meron pa po kasing isang sitwasyon na lumulubog sa baha yung Maynila, pero yung administrasyon ni Bongbong Marcos ay nandoon sa Davao at doon namimigay ng ayuda. So yan pong mga ganyang senaryo. Nagtataka po tayo paano tumataas yung rating ng Pangulo at paano siya nagkakaroon ng mataas na trust rating sa mga survey. So isang bagay o dalawang bagay. Malamang yung nag-survey dyan lang sa loob ng palasyo nag-survey. So siyempre kung ang tinanong ay lahat nandiyan dyan sa loob ng palasyo, ang lahat ng sasabihin nila ay naaayon sa maganda sa Pangulo at sa kanyang administrasyon. O di kaya naman, pumili lang sila ng mga taong kakausapin sa iba-ibang probinsya para makasigurado silang ang sasabihin ay pabor sa Administrasyong Marcos. Kasi po, hindi naman katangahan para sa mga Pilipino ang makita ang nangyayari
sa ginagawa ng Administrasyong Marcos. Yun na lang pong lubog sa baha ang Maynila, tapos nandoon ka sa Davao at doon ka mamimigay ng ayuda. Abay, hindi naman po siguro loko ang tawag dyan, kundi walang bait. So balikan po natin itong Leni Robredo at saka Sara Duterte na sinasabi nilang tandem. So hindi po talaga mangyayari yan. Maaari lang po magsuportahan lang sila ng kanilang mga kandidatura. At ito po ngayon ang problema ng Administrasyong Marcos. So kung atin pong makikita sa mga balita, yung kanyang alalay na si Benhur Abalos at saka yung si Budots King ng Senado na si Ramon Revilla ay mabilis pa sa alas 4 na sumugo din sa Naga para makapag-usap kay Leni Robredo. Kasi po silang lahat ngayon ay nag-aalala na baka si Leni Robredo ay makipagkasundo kay Vice Presidente Sara. Kasi po hindi naman po maitatanggi na noong panahon ng kandidatura ng Marcos, si Leni Robredo po ang numero 1 magsasabi na number 1 sinungaling si Marcos. At meron pa nga pong issue, yung iskandal na video ng kanyang mga anak ay ibinibintang niya kay Bongbong Marcos. So hindi po mahirap o hindi masyadong magiging malaking issue kung magkakasundo si VP Sara at si Leni Robredo na tumakbo sa iisang partido. Yan po ang pinakaposibleng mangyari. Although si Leni Robredo naman po ay hindi tatakbo sa isang national na posisyon kundi sa isang lokal na posisyon. Ang pagkaalam po natin ay sa mayor post ng Naga. So ang mangyayari lang po, yung mga kaalyado nitong si Leni Robredo, kung ang susuportahan niya ay si Sara Duterte, maiiwan sa ere talaga yung admin. At yung Kongreso, sigurado magkakaroon din niya ng mga laking problema. Kasi po, dyan sa Kongreso, marami rin ang taga-suporta ni dating VP Leni Robredo. So yan po ang isang posibilidad na pwedeng mangyari, na sila ay tumakbong pareho sa isang partido, o kung hindi man sa isang partido ay magpahayag ng suporta sa isa't isa. At pagka po nangyari yan, masasaktan talaga ng husto yung mga kandidato sa ilalim ng bagwis ng Administrasyong Marcos, dahil hindi naman po natin maitatanggi sa ngayon, basang-basa yung papel ng Administrasyong Marcos, lalo na po ng mabunyag at sabihin ni Vice Presidente Sara Duterte sa National TV na itong si Tambaloslos na si Martin Romualdez at si Saldico lamang ang kumukontrol ng budget ng Pilipinas. At dyan nga po ay naglabasan na yung maraming issue ng corruption, yung malaking mga nadadagdag sa pondo, at yung pagkakabuklat sa mga itinatagong yaman ng mga tao dyan sa Kongreso. Nangunguna na nga po dyan si Madam Chair, si Stella Kimbo, nasundan ng kanyang kaibigan na mas 10 beses pa raw ang yaman sa kanya na si Bernos. Sumunod na po si Abante, sumunod si Valeriano, at marami pa pong iba na nabubuklat dyan. So kung yan po ang magiging sitwasyon ng labanan, magmumukha po talagang kawawa yung mga kandidato na nasa ilalim ng Administrasyong Marcos, o kung sino man po yung kandidato na ipoproklama o i-endorse ng Administrasyong Marcos ay sigurado mangangamuti sa mga darating na halalan. So hanggang dito na lamang pong muli, at muli po paki-like and subscribe. Maraming salamat.